Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito pong bigla kong taas po mga kabida ng performance o satisfaction rating po ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos at yung kanyang opisina, itong Office of the President, batay ho doon sa pinaka-latest na survey po ng Tanjiri, mga kabida. Okay? Sa survey na yon, nakakuha po ang Office of the President po mga kabida ng 61.8%. Napakataas po, kung ikukumpara po natin doon po sa ibang mga tanggapan po ng gobyerno, okay, in terms of satisfaction or performance mga kabida, for the month of May, okay. Now ito po, babasahin po natin ito pong balita mula sa The Manila Times. Yung kanila pong headline po mga kabida, ito po, Marcos Congress Armed Forces receive high satisfaction ratings in May, Paul. So ito po yung kanila pong headline. Ang balita po nila, ito po mga kabida. President Ferdinand Marcos Jr. received a 61.8% satisfaction rating, the highest in a survey on government performance conducted in May. Ayan. So pinakamataas po yun, sa buwan po ng Mayo. Sa lahat ng mga government agencies po mga kabida, Ito po. The Tanjiri research firm said the president's high mark, a 10% increase from the last survey, positioned the Office of the President as the highest rated branch of the Philippine government. Ayun. So pinakamataas po. Okay? Nakipag-level up po mga kabida kay Vice President Sara Duterte yung kanyang nakuhang performance rating, yung satisfaction rating po mga kabida. Kung maalala po ninyo, ito pong si VP Sara, base ho doon sa Pulse Asia survey, nakakuha po ng 59% yung kanya pong performance. Okay? Mas malayo po doon ho sa naging performance po ni Pangulong Marcos sa survey po ng Pulse Asia, na nasa 25% lang po. Ang laki yung kanyang agwat, mga kabida. From 25% from Pulse Asia survey, naging 61.8% po ngayon sa survey po ng Tanjiri in a span of more than a month, imagine. Okay? Ganun na po yung pag-akyat po ng kanyang performance at satisfaction rating po mga kabida. Okay. Ano yung mga factors kung bakit po bigla hong tumaas ito pong satisfaction rating po ng Pangulo at ng kanyang opisina mga kabida? Okay. Ito po, babasahin ko lang po. The surge in approval is largely attributed to the administration's progress on campaign promises, including the rollout of 20 pesos rice, immigration projects boosting farm yields, improvements in pediatric healthcare, and the completion of the National Housing Authority o NHA units. Ayun. So isa sa mga factors po mga kabida, yung 20 pesos per kilo na bigas na binenta ho ng NFA doon po sa Visayas. Kung maalala po ninyo, isang araw lang po yun mga kabida. Dahil pinatigil po ng COMELEC. Pero satisfied na yung tao po doon. Okay? Sino kaya yung sinurvey po ng Tanjiri po? Kasi ang beneficiaries lang po doon po sa selling na yun mga kabida, ito pong mga taga-Visayas lang. At siguro hindi po lahat ng taga-Visayas nakabili po nun. Mga kabida, Kasi isang araw lang po yun eh. Okay? So, pero kinonsider na po, mga kabida, na promise completed o promise fulfilled. Okay? How about yung sa Mindanao? How about yung sa Luzon? Kung sinurvey po ng Tanjiri ang buong Pilipinas, bakit po lumabas na satisfied yung tao? Yung Mindanao nga at saka Luzon, hindi ho satisfied. Ako, 100% po ako kasi hindi ho nila natikman ito pong 20 pesos per kilo po mga kabida na bigas. Wala akong binenta po doon sa Mindanao at saka sa Luzon. So, paano ho naging satisfied yung tao?
sasabihin po ng survey, itong ibang mga factors, like for example, ito pong irrigation project, boosting farm yields. O itatanong po natin yan sa mga magsasaka po sa Mindanao, ano? At saka sa Luzon, kung nararamdaman ba nila yon na meron pong pagtaas po ng farm yields dahil ho sa irrigation projects po ng gobyerno, ano? Okay, ito pa po. Improvements in pediatric healthcare. Itanong po natin yan doon po sa mga beneficiaries, lalong-lalo na po, ito kung may mga anak, ano? Kung nararamdaman ba nila na meron pong pagtaas po ano ng serbisyo po ng pediatric healthcare diyan po sa mga pampublikong mga ospital. All right? And then lastly, completion of National Housing Authority units. Meaning pabahay po ito, ano? Okay? Meron bang pabahay na nangyari po ano sa buong Pilipinas? Ang pagkakalam po sa Davao City, meron pong condo units po ano na pagmamay-ari po ng gobyerno, ano, mga kabida. Pero itong condo units na ito ay sinimulan po nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? At ipinagpatuloy lang po ng Marcos admin. Okay, masasabi ho ba natin na credit po ito sa Marcos admin, ano? Although partly siguro kasi ho nag-umpisa po yan, kung hindi ako nagkamali, 2018, ano? Okay, tapos bigla hong nagka-pandemic, bigla hong natigil. At pagkatapos po ng pandemic, administrasyon na po ni PBBM po makabida, ayun, ipinagpatuloy nga. Granting sa kanya yung mga units na yon, yung pabahay po. Ano? Pero, hindi ho NHA yun. SHOPSI yun. Under SHOPSI. Okay? Now, kaya nga, nagtataka nga ako saan kaya nag-survey ito hong Tanjiri? Bakit ho ganito kataas yung satisfaction rating po ng Pangulo at ng kanya hong opisina, no? Kasi ho, kung pagbabatayan lang po natin yung 20 pesos per kilo na bigas na kanila pong ibinenta doon po sa Visayas, hindi sapat yun, ano? Para ho masatisfied yung tao, mga kabida. Okay? Para sa akin lang yun, sa aking opinion lang po yun. Okay? Now, patuloy po tayo dito. Okay? The survey conducted on May 8 to 9, 2025 with 1,500 participants nationwide. Okay? Nationwide mga kabida. Alright? Highlighted strong support from lower income classes D and E and rural respondents. Ayan. So, yun. The cabinet also saw a rise in approval, climbing from 49.4% to 51.9%, while the President's office leads the public satisfaction. The Philippine National Police scored the lowest at 44.4%. Meanwhile, Vice President Sara Duterte, currently facing an impeachment trial in the Senate, received a 48.4% satisfaction rating. House of Representatives remains the top performer in the legislative branch with a 55.7% rating. The Senate also saw improvement, rising to 49.5%. The Armed Forces of the Philippines, or AFP, maintains strong public trust with an average of satisfaction rating of 60%. The Philippine Army led at 60.2%, followed by the Navy 59.8% and Air Force 58.5%. So yun lang po yung mataas po mga kabida, no? Yung naging performing branches o agencies po ng gobyerno na pinangunahan po mga kabida ng Office of the President. So, para po sa inyo, ano po ang tingin ho niyo dito, ano? Okay, itong bigla kong taas po ng performance ratings po ng Pangulo in just a span of, I think, more than a month, ano? Mula dun sa survey po ng Pulse Asia po mga kabida, mantakin nyo from 25% na
baba po mga kabida, ay bigla kong umakyat to 61.8%. Sa loob lang po ng isang buwang mahigit, ano? Ganun na po kataas. Ano bang ginawa po ng Pangulo in that particular period of time? Ano bang ginawa po ng Office of the President dyan, ano? Okay? Kung pagbabatayan lang po natin yung bigas, wala yun. Hindi ako sold po doon, ano? Okay? Kasi yun nga, isang araw lang po, ano? Tsaka pangalawa, ang nakabenepisyo lang po doon is yung mga taga-Visayas. Wala kong benefits na nakuha po ang Mindanao at saka yung Luzon. So yun yung tanong ko po, paano ho sinervy po ng Tanziri, ano, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin ho dito mga kabida? Ito hong survey po ng Tanziri, ano? Okay? Sa mga satisfied, sa tingin po ninyo na okay, may ginawang Pangulo, please comment down. Sa mga hindi po satisfied po mga kabida, no? Please comment down also. Alright? Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.